Init ang sikat ng araw sa baryo ng malilimot, isang lugar na tila hindi kilala ng karamihan. Walang kalsadang semento, walang signal ng cellphone, at wala ring dumadaang bus o jeep. Para bang sinadyang kalimutan ito ng panahon, isang baryong naiwan ng mundo. Dito nakatira si Isko, isang binatang magsasakang mahigit 20 anyos pa lamang. Payat ngunit matipuno, sunog ang balat sa araw, at palaging may bahid ng putik ang mga kamay. Sa edad na 16 pa lamang, ay siya na ang nag-aararo sa lupang iniwan ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang inay matagal nang nawala, tinukot umano ng mga engkanto sa gubat ayon sa matatanda. Kaya't mula pa noon, mag-isa nang lumaki si Isko. May maliit siyang kubo sa gilid ng palayan, walang kuryente, walang tubig. Araw-araw ay gigising siya bago sumikat ang araw, magdarasal sa lumang anting-anting ng kanyang ama, saka magsisimulang magbungkal ng lupa gamit ang gulok at kalabaw niyang si Putli. Ang kanyang tanim ay palay, kamote at kaunting mais. Ang mga ito ay hindi niya ipinagbibili kundi sariling kinukonsumo. Ang mga natitirang ani ay pinapalit niya ng asin, posporo at kaunting asukal sa palengke tuwing Sabado. Ngunit sa kabila ng lahat ng kahirapan, si Isko ay may pusong busilak. Siya ay hindi pala angal, hindi pala away, at palaging tumutulong sa matanda o may sakit. Marami ang hanga sa kanya, ngunit wala siyang nobya. Aniya, wala akong mayaalay sa isang babae kundi lamok, putik at pawis. Ngunit isang araw habang nag-aararo sa may gilid ng gubat, may kakaiba siyang nakita. Isang liwanag ang kumislap sa ilalim ng puno ng balite. Hindi ito liwanag ng araw kundi tila galing sa isang lamparang ginintuan, nangingislap at lumulutang sa hangin. Nilapitan niya ito, lalong lumiwanag ang paligid. Napahinto si Isko, nanlamig ang kanyang likod. Hindi ito ordinaryong pangyayari. Luma na ang balitang may mga engkanto sa gubat na iyon, at ngayon ay tila kinukumpirma ito ng kanyang nakikita. Bago siya makatakbo, isang tinig ang narinig niya. Malambing, malamig, ngunit may diin ng kapangyarihan. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lupang ito? Nang lumingon siya, may nakita siyang isang dalagang animoy hindi galing sa mundong ibabaw. Maputi ang balat na parang garing, mahaba ang buhok na kulay pilak, at ang kasuotan ay tila habing sinag ng araw at hamog ng madaling araw. Sa kanyang ulo ay may koronang yari sa mga talulot ng bulaklak at ginto. Hindi na nakapagsalita si Isko. Ang kanyang bibig ay nanatiling nakabuka, ang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay mistulang na hipnotismo. Ngumiti ang dalaga. Ako si Amaraya, prinsesa ng kahariang Silab, tagapangalaga ng kagubatang ito. At ikaw, magsasakang mortal. Anong pangalan mo? Tulalang sumagot si Isko. Isko po. Lumingon si Amaraya sa paligid, saka muling nagsalita. Matagal ko nang minamasdan ng iyong kabutihan. Hindi mo man ako nakikita. Palagi akong nariyan habang tinutulungan mo ang matatanda, habang ibinabahagi mo ang iyong pagkaing kaunti lamang. Marahil, panahon na upang gantimpalaan ka ng kagubatan. Hindi na nakapagsalita si Isko. Nang lumapit si Amaraya, hindi niya maipaliwanag kung bakit tila napupuno ng liwanag ang kanyang puso. At doon nagsimula ang hindi pangkaraniwang ugnayan ng isang mahirap na magsasaka at ng isang makapangyarihang dalagang engkanto. Isang ugnayang babaligtad sa kanyang tahimik na mundo. Ngunit hindi lahat ng engkanto ay sang-ayon sa paglapit ni Amaraya sa isang mortal. At ang kagubatan ay magsisimula ng gumalaw. Simula noong araw na nakita ni Isko si Amaraya, tila nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. Kinabukasan, paggising niya mula sa kanyang banig,
Agad siyang nagpunta sa bukid upang ituloy ang pag-aararo. Ngunit tila ba may nagbago sa paligid, ang simoy ng hangin ay mas malamig, ang mga ibon ay hindi gaanong maingay, at ang mga damo ay kumikislap sa ilalim ng araw na para bang binasbasan. Habang pinapatubig niya ang kanyang tanim, napalingon siya sa gubat na malapit lamang sa dulo ng kanyang bukirin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kung anong humihila sa kanya pabalik doon sa lugar kung saan niya unang nakita ang dalagang engkanto. Hindi siya nakatiis. Iniwan niya muna ang kalabaw sa lilim at muling naglakad patungo sa punong balite. Pagkarating niya sa lugar na iyon, wala roon si Amaraya. Ngunit sa ilalim ng puno, may naiwan isang maliit na sisidlang ginto na may nakaukit na mga simbolo. Pagbukas niya nito, bumulaga ang isang maliit na perlas at isang piraso ng dahong pilak, at sa loob ng dahon ay may nakasulat sa kakaibang panitik na sa hindi malamang dahilan ay naintindihan ni Isko. Sa tuwing ikaw ay magdasal ng taos, ang kagubatan ay makikinig. Nanindig ang balahibo niya. Agad niyang isinara ang sisidlan at iniingatang huwag mahulog. Biglang may narinig siyang kaluskos sa mga dahon. Napalingon siya, walang tao. Ngunit naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin na tila may bulong. Bakit siya? Tila may nagsalita mula sa hangin. Isang mortal lamang, isang magsasaka, isang mahina. Hindi siya karapat-dapat. Mapapahamak siya, pati ang ating mundo. Mabilis ang tibok ng puso ni Isko. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon o kung talagang may espiritong nakamasid sa kanya. Sa kabilang dako ng kagubatan, sa isang lihim na palasyong yari sa kristal na nakatago sa ilalim ng ugat ng mga punong kahoy, nakaupo si Amaraya, nakaharap sa 5 matatandang nilalang mga konsehong tagapangalaga ng engkantadong kaharian ng silab. Isa sa mga matatanda, si Lakan Urmandal, ay galit na nagsalita. Bakit mo siya kinausap, Amaraya? Hindi ba't malinaw ang kautusan? Bawal sa atin ang makipag-ugnayan sa mga mortal. Tahimik lamang si Amaraya, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Matagal na akong nakamasid sa kanya, Lakan. Siya ay mabuti, marangal at dalisay ang puso. Ang ganoong uri ng kaluluwa ay bihira sa panahong ito. Sumingit ang isa pang konsehal, si matandang Lanaya. Mabuti man siya ay mortal. At kapag ang ating daigdig ay nabuksan sa kanila, maaring sumunod ang kasakiman, ang pang-aabuso. Nakalimutan mo na ba kung paano nawasak ang kaharian ng araw sa kamay ng isang sakim na mangbubukid noong nakalipas na siglo? Tahimik muli si Amaraya. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kakaibang damdaming unti-unting tumitibok, hindi lamang awa kay Isko, kundi tila ba pagnanasa sa isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan, kalayaan at pag-ibig. Hindi ako naniniwalang lahat ng mortal ay kapareho ng mga salbahe noong una, sagot ni Amaraya. Ang lalaking iyon, si Isko, may papel siyang gagampanan sa pagitan ng ating mga mundo. Pakiramdam ko'y bahagi siya ng isang mas malaking kapalaran. Samantala, sa mismong gabi ring iyon, habang si Isko ay natutulog sa kanyang kubo, nagising siya sa kakaibang ingay sa labas, mga yabag sa damuhan, mga boses na mahina ngunit malinaw. Siyang mortal na napili, kailangang subukin. Kailangang maramdaman niya ang takot. Kung siya'y duwag, hindi siya karapat-dapat. Dahan-dahang bumangon si Isko. Kinuha niya ang gulok ng kanyang ama at sumilip sa labas. At sa gilid ng kanyang palayan, may nakita siyang mga mata, pulang mga mata, nakatitig sa kanya mula sa dilim. Hindi iyon tao, hindi rin hayop. Tumindig ang balahibo niya. Lakas loob siyang humakbang paabante. Ngunit bago siya makalapit, biglang nawala ang mga nilalang sa kanyang paningin na parabang nilamon ng mismong hangin. Kinabukasan, sa gilid ng kanyang palayan,
May naaninag siyang marka sa lupa, hugis paa ng isang nilalang na hindi tao. Malaki, mahaba ang kuko, at tila pakambing ang hulma. Muli niyang binuksan ang gintong sisidlan na iniwan ni Amaraya. Doon ay sinimulan niyang bigkasin ang panalangin naroon. Habang dinarasal ito, ang kanyang paligid ay tila nagbago, naging mas malinaw, mas tahimik, mas mabigat. At sa harap niya, sa gitna ng palayan, muling nagpakita si Amaraya. Ngunit ngayon hindi siya mag-isang dumating. Kasama niya ang 3 nilalang na hindi mortal, isang higanting lobo na may pilak na balahibo, isang matandang duwendeng may tungkod na hinarang sa lupa, at isang nilalang na tila yari sa usok, may matang nagliliyab. Nakangiti si Amaraya. "Isko, may kailangan akong ipagtapat sa iyo. Hindi na ito isang simpleng pagkikita. Pinili kita. Ngunit hindi lang ako ang kailangan kumbinsihin. Kailangan mong patunayan sa aming lahat na ikaw ay karapat-dapat." At dito nagsimula ang pagsubok ng isang simpleng magsasaka upang makapasok sa daigdig ng mga nilalang na matagal nang itinatago ng kagubatan. Hindi pa rin makapaniwala si Isko sa kaniyang nasasaksihan. Nasa harapan niya ngayon si Amaraya, ang engkantadang prinsesa, kasabay ang 3 nilalang na tila hindi kabilang sa mundong kanyang nakasanayan. Ang dambuhalang lobo'y may mga matang kulay asul na lumiliwanag, ang duwendeng may tungkod ay may balbas na abot dibdib, at ang nilalang na yari sa usok ay walang mukha, tanging 2 pulang mata lamang ang lumulutang sa loob ng maitim na ulap ng anyo nito. Tahimik na nakatayo si Isko sa gitna ng kanyang pilapil, hawak ang lumang gulok habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit si Amaraya sa kanya. "Isko," wika ng engkantada, "bago ka tuluyang mapalapit sa mundo naming mga engkanto, kailangan mong harapin ang 3 pagsubok. Hindi ito para lamang sa aking kapritsyo, kundi para mapatunayan mong ang iyong puso ay sapat na matatag. Ang iyong dangal ay hindi kayang bilhin, at ang iyong pananampalataya ay hindi matitinag." Hindi agad nakasagot si Isko. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may apoy ng tapang na unti-unting lumiliyab. "Kung ito ang kailangan para mapatunayan kong hindi ako basta-basta mortal," sagot niya, "handa ako." Tumango ang matandang duwende. Maging ang lobo ay tumahol ng mahina, waring sang-ayon sa desisyon. Ang unang pagsubok, sambit ni Amaraya, ay pagsubok ng kadiliman. Kailangan mong bumalik sa kagubatang iyon, ang mismong gubat kung saan sinasabing dinukot ang iyong ina, and hanapin ang sagrado batong itinago ng mga lilim sa kuweba ng panimdim. 3 gabi kang hindi pwedeng umalis roon. Kung ikaw ay matakot, kung ika'y tumakbo, wala nang pagbalik. Napalunok si Isko. Sa lugar na iyon, hindi na basta-basta mabangis na hayop ang kalaban. Ayon sa alamat, ang mga lilim ay mga aninong nilalang, mga dating mortal na nalunod sa kalungkutan at galit. Hindi na sila tao, ngunit hindi rin engkanto, at ang kuweba ng panimdim ay sinasabing nilalamon ng sarili mong alaala. Gabi ng pagsubok. Inihatid siya ni Amaraya hanggang sa bungad ng kagubatan. Bago siya pumasok, binigyan siya ng engkantada ng isang pirasong bato. Maliit, berde, at kumikislap. "Ito ay bantay bato. Huwag mong iiwang malayo sa iyong katawan. Kapag dumilim ang paligid, ito lamang ang magbibigay sa iyo ng liwanag na hindi kayang patayin ng mga lilim." Kinuha ni Isko ito at ipinasok sa isang supot na isinabit niya sa kanyang baywang. Huminga siya ng malalim sa katuluyang pumasok sa makapal na gubat. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang katahimikan ng kagubatan. Wala nang huni ng kuliglig, wala ring ihip ng hangin. Tanging yabag niya lamang ang naririnig. Sa loob ng gubat, may naririnig siyang tila pag-iyak, ngunit wala siyang nakikitang tao. "Isko, anak." Nanlaki ang kanyang mata. Ang tinig na iyon ay tinig ng kanyang ina. Muling tumawag ang tinig.
Anak, ako ito. Tulungan mo ako. Isko! Tumigil siya. Pinilit niyang tumuon sa kanyang paniniwala. Hindi ito totoo. Pagsubok ito, kasinungalingan ng kagubatan. Ngunit ang puso niya ay tila binibiyak. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang hanapin ang pinanggagalingan ng tinig. Ngunit bigla, mula sa likod ng punong kahoy, may lumabas na aninong may mahahabang kamay. Ang mga mata nito'y kulay pula at ang anyo'y para bang usok na hinubog sa hugis tao. Ang isa pa'y lumitaw sa kanyang kanan. Hanggang sa may 5, 7, 12, pinalilibutan na siya. Ibigay mo ang liwanag, wika ng isa sa kanila. Hindi mo na kailangan ito. Dito ka na lang, Isko, sa piling ng alaala, kasama ang iyong ina. Muling nanariwa sa kanyang isipan ang huling araw na nakita niya ang kanyang ina. Iyong araw na umalis ito upang mamitas ng gulay sa gubat at hindi na kailanman nakabalik. Ilang taon na siyang nagtatanong, naghintay, umiiyak tuwing gabi. Ngunit ngayon, pinili niyang magsalita. Kung kayo man ang may hawak sa kaluluwa ng ina ko, hindi ko siya huhugutin sa pamamagitan ng takot, kundi ng pananalig. Itinaas niya ang bantay bato. Lalong kumislap ang liwanag nito. Napaatras ang mga lilim, nagsisigaw, tila sinusunog ng liwanag. Isa-isang naglaho sa hangin, nagmistulang abo na tinangay ng gabi. Pagkaraan ng 3 gabi sa gubat, natagpuan ni Isko ang kuweba ng Panindim. Sa pinakaloob nito, may altar na bato kung saan nakapatong ang sagradong batong sinasabi ni Amaraya. Paglapit niya rito, muling nagsalita ang hangin. Bakit mo gustong pumasok sa mundo ng mga engkanto, Isko? Hindi ka kabilang sa kanila. Hindi ka mayaman. Hindi ka makapangyarihan. Isa ka lang magsasaka. Ngunit muling tumindig si Isko at matatag na sumagot. Dahil kahit isa lamang akong magsasaka, may puso akong totoo. At kung ang daigdig na iyon ay nangangailangan ng isang tulad ko, hindi ako hihinto. Kahit anino pa ang sumubok sa akin. Nang pulutin niya ang bato sa altar, biglang lumiwanag ang buong kuweba. Sa liwanag na iyon, nakita niyang muli ang imahe ng kanyang ina, nakangiti, payapa, at tila nagsasabing, "Tama ang daan na iyong tinatahak, anak." Pagbalik niya sa labas ng kagubatan, naroon si Amaraya, naghihintay. Ngumiti ito sa kanya. "Nagtagumpay ka, Isko." Ngunit bago pa sila makapag-usap pa, dumating ang matandang duwende, ang dambuhalang lobo at ang nilalang na usok. At sabay-sabay nilang sinabi, "Isa pa lang ang natapos, 2 pa ang pagsubok." Sa gitna ng malawak na parang, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, nakaupo si Isko sa tabi ni Amaraya. Katatapos lamang ng unang pagsubok at bagaman pagod, ramdam niyang may bahaging nagbago sa kanya. Parang may ipinangakong malalim ang kagubatan na unti-unting nabubunyag. Ngunit hindi siya makapagsaya. Sa harap niya ay nakatayo ang 3 nilalang. Si Lakan Dumalogdog, ang lobo ng hilaga. Si Matandang Katiwalian, ang duwendeng bantay ng lihim ng kagubatan. At si Anino, ang nilalang na walang anyo. Ngumisi ang duwende habang dinudukot mula sa kanyang tungkod ang isang itim na butil ng uling. "Ngayon ay susubukin ang iyong puso, Isko. Ito ang pagsubok ng tukso. Hindi lahat ng panganib ay halimaw o kalungkutan. Minsan, ang tunay na kaaway ay ang sarili mong pagnanasa." Ipinikit ni Katiwalian ang kanyang mga mata, saka ibinuga ang itim na usok mula sa kanyang bibig. Tinakpan ng ulap ang paligid ni Isko. Lahat ay nawala sa kanyang paningin, pati si Amaraya. Pagdilat niya, nasa ibang mundo na siya. Nasa isang malaking palasyo si Isko. Sa harap niya ay isang hapag na puno ng pagkain, litson,
kakanin, hinog na prutas, mainit na sabaw at inumin sa gintong saro. Nakapaligid sa kanya ang mga taong hindi niya kilala, ngunit silang lahat ay nagbibigay galang sa kanya. Ginoong Isko, ikaw ang pinuno ng lupaing ito. Sa wakas, ang magsasakang pinabayaan ng lipunan ay naging hari ng kayamanan. Napalunok si Isko. Lumapit ang isang alila, may dalang gintong korona. Isuot mo ito, Ginoo. Ikaw na ang may-ari ng lahat. Ngunit mas lalo siyang nagtaka nang makita niyang paparating si Amaraya, nakasuot ng puting bestida, payapang lumalapit sa kanya. Ngunit kakaiba ang kanyang aura ngayon. Tila wala na ang maharlikang dangal nito. Tila ba isa na lamang siyang alipin, yuko ang ulo at may tanikala sa kamay. Isko, wika ng engkantada. Nasa iyo na ang lahat, kahit ako'y iyo na. Kunin mo ang kayamanan at ang puso ko'y alay na rin sa'yo. Tumigil ang paghinga ni Isko. Pinagpapawisan siya ng malamig. Sa isang iglap, naisip niyang maaaring ito na ang katuparan ng kanyang mga pangarap, guminhawa, magkaroon ng kapangyarihan, at mapasakan niya ang babaeng hindi niya kailanman naisip na aabot sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may bumubulong. Bakit tila napakadali? Bakit tila pinilit? Lumapit si Isko sa saro ng ginto. Hawak niya ito, handang uminom. Ngunit bago niya ito maitaas sa labi, may narinig siyang kaluskos sa kanyang paanan. Nang tingnan niya, may ahas na gumagapang sa ilalim ng mesa at sa buntot nito, nakakabit ang bantay bato na ibinigay ni Amaraya. Biglang naalala niya, ito'y isang ilusyon, isang tukso. Ibinalibag niya ang saro. Tumalsik ang alak sa hangin. Tumindig siya at sumigaw. Hindi ko kailanman hahangarin ng kasiyahan kung ito'y nangangahulugang pagkakadena ng iba. Hindi ko kailangan ng palasyo, hindi ko kailangan ng korona at hindi ko kailanman pipilitin ng sinuman, lalong-lalo na si Amaraya, para sa sariling luho. Sa iglap na iyon, nangatalang paligid. Nawasak ang ilusyon, nawala ang palasyo, ang hapag, at ang mga taong pumapalakpak. Nawala rin ang pekeng Amaraya at biglang bumalik si Isko sa gitna ng gubat. Nakahiga siya sa lupa, hinihingal. Sa tabi niya, hawak pa rin niya ang bantay bato. Tumayo si Amaraya, muling nasa harapan niya. Ngunit ngayon, mas lumalim ang ngiti nito, isang ngiting may paggalang, hindi na lamang paghanga. Isko, pinili mong talikuran ang pinakamalakas na tukso, kapangyarihan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Iyon ang hindi kayang gawin ng marami. Lumapit ang matandang duwende, ngayon ay tahimik, at binigyan si Isko ng pangalawang selyo, isang pirasong kahoy na may ukit ng araw. Ngunit bago sila makaalis, nagsalita ang lobo ng hilaga. Ang huling pagsubok ay ang pinakamahirap sa lahat. Hindi ito laban sa kagubatan. Ito'y laban sa iyong pananampalataya. Sa huling pagsubok, hindi mo kami makikita. Hindi mo rin makikita si Amaraya. Mag-isa ka, sa dilim, at ikaw lamang ang magtatanggol sa sarili mong kaluluwa. Nanlamig si Isko, ngunit buong puso niyang tinanggap ang hamon. Kung ito man ang landas patungo sa katotohanan, sa kabila ng takot, handa akong magpatuloy. Bumagsak ang dilim. Wala ni isang alitaptap, ni isang huni ng kuliglig, ni isang ihip ng hangin. Walang liwanag, walang tunog, walang direksyon. Ito na ang pangatlong pagsubok. Mag-isa si Isko, walang kasama, wala si Amaraya, at wala ang bantay ng kagubatan. Kahit ang bantay bato na minsang nagsilbing gabay ng liwanag ay nawawala rin. Ang kanyang mga paa ay tila lumulubog sa malamig na putik habang ang paligid ay nalalatagan ng makapal na ulap ng kawalan. Tanging ang kanyang paghinga lamang ang naririnig. Sa loob ng dilim, nagsimulang lumitaw ang mga tinig.
Mga tinig mula sa kanyang nakaraan. Walang mararating ang anak ng isang magsasaka. Tingnan mo ang sarili mo, Isko putik, pawis at kahirapan lang ang kaibigan mo. Kahit anong sikap mo, hindi ka makaakyat, isang alipin ka sa sariling lupa. Pinilit ni Isko na takpan ang kanyang tainga, ngunit ang mga tinig ay parang nagmumula sa loob ng kanyang dibdib. Tumingala siya at doon, sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang anyo ng kanyang sariling muka. Tila isang aninong kopya ng kanyang sarili, ngunit ang mga mata nito'y mapupula at ang ngiti mapanlait. Isko, wika ng kanyang aninong sarili, pumili ka na. Babalik ka ba sa buhay na maputik at walang pag-asa? O isusuko mo ang lahat at magpapahinga na lang sa kadiliman? Walang susukat sa iyo. Wala ka namang mahalagang halaga. Minsan, dagdag nito, ang pananampalataya ay pagkukunwari lamang ng mga takot mamatay. Nanigas si Isko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na panghihina. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, ang kanyang isipan ay nagugulo. Ngunit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang loob, isang tanong ang umusbong. Ano ang totoo sa akin? Bigla niyang naalala ang mga araw na hindi siya kumakain para mauna ang pagkain ng mga bata sa baryo. Naalala niya ang mga pagtulong niya sa matandang bulag na si Aling Tenay, ang paglilibing sa walang pamilyang si Mang Gaspar, ang pagtanggap niya ng mas mabigat na trabaho kaysa iba upang hindi sila masaktan. Hindi iyon pagkukunwari. Hindi iyon kahinaan. Iyon ang katotohanan niya. Tumindig si Isko. Itinuro ang sarili niyang anino at sumigaw. Hindi ako dakila, pero ako ay totoo. At ang pananampalataya ko ay hindi nakadepende sa gantimpala. Kahit mawalan ako ng liwanag, kahit mag-isa ako, pipiliin ko pa rin gumawa ng tama. Isang kidlat ang biglang gumuhit sa dilim. Umalingaw-ngaw ang kulog, at sa isang iglap, gumuho ang kadiliman. Ang anino ay nagliyab at nawala sa hangin. Ang paligid ay nagliwanag, hindi mula sa araw, kundi mula sa sarili ni Isko. Tila ang liwanag ay sumisibol mula sa kanyang dibdib, sa kanyang puso. Muling lumitaw si Amaraya. Ngayon ay nakasuot ng gintong balabal at nakangiting may luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Kasama niya ang tatlong tagapagsubok, si Lakando Malugdog, si Matandang Katiwalian at si Anino, ngunit lahat sila ngayon ay nakatungo bilang pagkilala. Lumapit ang prinsesa at inabot ang isang huling selyo, isang anting-anting na may hugis puso at ukit ng araw at buwan. Isko, tapos na ang pagsubok. Mula sa simpleng binhi, ikaw ay naging punong hindi kayang igupo ng bagyo. Mula sa isang hamak na magsasaka, ikaw ay naging tagapagsalita ng kagubatan. Pinili ka hindi lamang ng puso ko, kundi ng buong mundo naming nililihim ng kalikasan. Ngunit bago pa niya may suot ang anting-anting, lumindol ang lupa. Umugong ang hangin. Nagdilim muli ang langit. Mula sa kailaliman ng kagubatan, may pumunit sa katahimikan isang sigaw, hindi ng tao, hindi ng hayop. Isang nilalang na matagal nang nakakulong, ay muling nagising. Isa na namang mortal ang pinayagan, kayo'y nagkakamali. Nilingon ni Amaraya si Isko, at ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng pagkabahala. Hindi pa ito tapos, may mas matinding panganib na paparating. At ikaw, Isko, ang magiging tanging pag-asa ng parehong mundo. Sa pagkatalo ng dilim sa huling pagsubok ni Isko, inakala nilang tahimik na ang lahat. Ngunit ang kalikasan ay may sariling alaala. At sa pinakailalim ng kagubatan ng silab, may isang nilalang na matagal nang nakakulong hindi dahil lamang sa mahika, kundi dahil sa panatang inilagda ng mga sinaunang engkanto. Ngayoy nabasag ang katahimikan, at ito'y nagsimula sa isang punit na sigaw. Nabigla si Isko sa panginginig ng lupa. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay kumislot,
halos mahulog sa tindi ng alon ng enerhiya na bumalot sa paligid. Si Amaraya ay mabilis na lumapit sa kanya. Hawak ang isang gintong baston na biglang lumitaw sa kanyang palad, isang armas ng mga reyna ng kagubatan. May nilalang na hindi dapat magising, mariing wika ni Amaraya. Ngunit dahil pinili ka na ng kagubatan bilang karapat-dapat, bumukas din ang sinaunang pintuan ng limot. Lumingon si Isko, gulo ang isip. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ang matandang duwende na si Katiwalian. Dala ang isang makapal na aklat. Pinuklat ito at sa isang pahina ay lumitaw ang ukit ng isang nilalang itim ang balat. May 8 mata, 4 ang kamay. At sa bunganga ay may tila apoy na itim. Ito si Lumbanog, ang unang nilalang na pinatalsik mula sa langit ng mga diwata. Dati siyang tagapangalaga ng mga hangganan. Ngunit nilapastangan niya ang kautusan. Gusto niyang pag-isahin ang mortal at engkanto sa ilalim ng kanyang pamumuno gamit ang takot. Siya ay kinulong ng iyong mga ninuno, Isko. Mga ninunong may koneksyon din sa kagubatan. Nagpanting ang tenga ni Isko. Angkan ko? Tumango si Amaraya. Hindi ka basta-bastang magsasaka, Isko. Ang iyong lolo sa ika-4 na salin ay isa sa mga tagapagbantay ng selyo ng apoy na ginamit upang isara ang kulungan ni Lumbanog. At ngayong ikaw ay pumasa sa 3 pagsubok, ang iyong kaluluwa ay nakabuo ng sinag na sumira sa dating pananggalang ng kulungan. Nanlaki ang mga mata ni Isko. Hindi ko sinasadya. Ngunit ikaw na rin ang pinili ng kagubatan para wakasan ang banta. Tugon ni Amaraya. Wala nang ibang maaaring humarap sa kanya kundi ang taong pinanday ng pagsubok, ikaw. Sa kuweba ng suko, sa pinakagitna ng kagubatan, isang dambuhalang nilalang ang unti-unting umaahon sa hukay ng apoy. Si Lumbanog, ang nilimot na halimaw, ay muling nakakakita ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng gabi, at ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga basag na tanikala na tila ginto at dugo ang pinagtagpi. Sa bawat yapak niya ay nadudurog ang lupa. Kay tagal kong hinintay ang pagbukas ng pinto. Anas niya. At ngayong ang bagong tagapagdala ng anting-anting ay dumating na. Magsisimula ang aking paghihiganti. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Isko sa lilim ng punong nara, nilapitan siya ni Amaraya. Tahimik ang paligid, ngunit malinaw na may tensyon sa hangin. Isko, wika ng engkantada. Baka ito na ang huling gabi ng kapayapaan sa kagubatan. Kapag nagtagumpay si Lumbanog, hindi lang mundo naming ang babagsak pati mundo ng mga tao. Paano natin siya titigilin? Tanong ni Isko. Mula sa kanyang dibdib, sumilay ang liwanag ng anting-anting. Tila ito'y nagre-react sa kalapit ni Amaraya. Ang anting-anting ay unti-unting lumilipad at kusa itong dumikit sa dibdib ni Isko, tila hinihigop ang enerhiya mula sa hangin. Muli ay nagsalita si Amaraya. Ang anting-anting ay hindi lang pananggalang. Isa itong piraso ng katahimikan ng unang liwanag, ang huling natitirang kapangyarihan mula sa diwatang may likha. Ngunit ito'y hindi kayang buhayin ng kahit sinong engkanto. Kailangan ito ng isang pusong matapat, tulad mo. Lumapit siya kay Isko. Magkalapit na ang kanilang mga mukha. Habang nakatitig sa kanya, itinapat ni Amaraya ang kanyang palad sa dibdib ni Isko, sa mismong kinapapatungan ng anting-anting. Sa gabing ito, Isko, ibinibigay ko sa iyo ang huling bertud ng silab. Pumikit si Amaraya. Mula sa kanyang palad ay dumaloy ang liwanag. Ang kanyang mata ay naglaho sa puting sinag. Isang pulang bulalakaw ang lumipad papunta sa dibdib ni Isko. Sumigaw si Isko hindi sa sakit, kundi sa init na bumalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may sumisibol na apoy sa kanyang mga ugat.
Nakikita niya ang mga bituin. Nararamdaman niya ang galaw ng hangin, ang bulong ng lupa, ang tibok ng puso ng kagubatan. Isko! Bulong ng tinig sa kanyang isipan. Ikaw na ang bagong tagapangalaga ng hangganan. Ngunit wala ng oras. Mula sa silangan ng kagubatan, sumabog ang apoy. Ang mga sanga ng punong kahoy ay nabali. Ang mga ibon ay nagsilisan. Ang langit ay naging pula. At sa likod ng ulap ng apoy at tabo, lumitaw si Lumbanog ubod ng laki, ubod ng bangis. At sa kanyang palad ay may hawak na selyong yari sa mga buto ng mga dating engkantong tagapagtanggol. Isko! Sigaw ni Amaraya. Oras na! Tumindig si Isko. Sa kanyang kamay ay sumibol ang gulok na minsan ay ginagamit lamang sa pagtatanim ngayon. Ay nabalot ito ng gintong liwanag at apoy. Mula sa isang hamak na magsasaka, ngayon siya na ang tanging harang sa pagitan ng dalawang mundo. Sa unang pagyapak ng dambuhalang si Lumbanog sa bukana ng kagubatan ng silab, natigatig ang buong paligid. Ang mga puno'y yumuko, ang mga hayop ay nagsitakas, at ang mga engkanto ay nagsipagtago sa lilim ng kanilang mga mahiwagang kuweba. Ngunit hindi na ito simpleng gulo ng kalikasan. Ito na ang simula ng isang digmaan-digmaang hindi makikita sa mga aklat ng tao, ngunit tiyak na magpapatigil sa pag-inog ng kapayapaan sa mundo ng mga nilalang. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo si Isko, suot ang kalasag ng liwanag mula sa anting-anting at tanga ng gulok ng panata. Ang dating gamit niya sa pagbubungkal ng lupa, ngayoy kumikinang sa gintong ningas na tila hinulma mula sa araw mismo. Sa kanyang tabi si Amaraya, ngayon ay may pakpak na yari sa ulap at sinag ng buwan, hawak ang bastong ginintuan, at ang kanyang mga mata ay kulay asul na tila lawa ng kawalang hanggan. Isko, wika ni Amaraya, ang labang ito ay hindi lang para sa kagubatan o sa akin. Kapag nanalo si Lumbanog, babasagin niya ang hangganan ng mundo ng mga tao at engkanto. At pag nanasaan niya ang lahat ng lakas, lahat ng takot, lahat ng tao, lahat ng engkanto, magiging alipin niya. Tumango si Isko, ramdam ang kabigatan ng tungkulin, ngunit hindi nagpakita ng pag-aatubili. Hindi ako mandirigma, Amaraya, pero hindi ko kayang hayaan na ang mga inosente ay magdusa. Kaya ko ito. Para sa mga magsasakang walang boses, sa mga batang ulila, at sa mga engkantong piniling manahimik. Sa kuweba ng Bangungot, kung saan lumitaw si Lumbanog, nagtipon-tipon ang mga nilalang ng dilim mga aslagin, itim na diwata, gubnitan, mga halimaw ng anino, at aninag, mga espiritong kumakain ng alaala. Pinangungunahan sila ni Lumbanog, bitbit ang silyadong bato ng pighati, isang sinaunang kapangyarihang kayang gawing halimaw ang kahit na pinakamalinis na puso. Pumili ang kagubatan ng isang magsasaka? Ha! Tawa ni Lumbanog. Sa wakas, ang kahinaan ng kanilang lahi ay kusa ng lumalapit sa aking paa. Ang unang hampas ng digmaan ay dumating sa gabi ng kabilugan ng buwan. Habang natutulog ang mga espiritu ng kagubatan, lumusob ang hukbo ni Lumbanog. Ang mga puno'y sinunog, ang mga ilog ay nilason, at ang hangin ay napuno ng usok ng takot. Ang mga duwende, diwata, at mga mutya ng batis ay nagsitakbo sa pita ng bundok. Ngunit nang akala ng dilim ay sila na ang mananaig. Dumating si Isko. Lumundag siya mula sa itaas ng punong mulave, at sa kanyang bawat hakbang ay sumisiklab ang damuhan ng liwanag. Ang kanyang anting-anting ay nag-aapoy, at ang kanyang gulok ay umuukit ng gintong arko sa hangin. Isang gubnitan ang tumilapon sa hangin, isa pang aslagin ang nagtangka sumaksak sa kanya, ngunit tumama lamang sa kalasag ng liwanag at natunaw sa isang kisap mata. Mula sa likod, pinagtulungan siyang balutin ng mga aninag gamit ang usok ng pagkalimot. Sandali siyang nagdilim ang paningin, ngunit bigla siyang sumigaw. Alala ko ang buong buhay ko,
Alala ko ang ina kong nawala sa gubat na to, hindi kayo mananaig. At sa sigaw niyang iyon, isang pagsabog ng liwanag ang lumamon sa mga espiritu ng dilim. Nagsitilapon silang parang abo sa hangin. Habang nagaganap ang digmaan, si Lumbanog ay nakatayo sa tuktok ng bangin, pinapanood si Isko. Tunay ngang matigas ang laman ng puso mo, mortal. Bulong niya. Ngunit ang pinakamatigas ay madalas siyang unang nababasag. Sa isang iglap, dumiretso si Lumbanog kay Isko. Niyanig ang lupa. Natahimik ang lahat. Ang isang halimaw na gaya niya ay hindi basta-basta. Ang kanyang anyoy kasing laki ng 3 punong nara, may 8 matang lahat ay lumuluha ng itim na uso, at ang kanyang 4 na kamay ay may sandatang hugis, alala at takot. Isa kang butil ng palay sa gitna ng bagyo, ani Lumbanog. Hindi ka magtatagal. Ngunit tumindig si Isko, pinunasan ng dugo sa labi, at itinuro ang kanyang gulok sa dambuhala. Ang butil ng palay, kapag itinanim, ay pwedeng maging palayan ng pag-asa. Mabilis ang tagpo. Si Lumbanog ay sumugod, sinabayan ni Isko ng pagsalubong. Ang kanilang banggaan ay lumikha ng alon sa hangin, tila pagsabog ng kidlat at buhawi sa iisang sandali. Ang gulok ni Isko ay tumama sa bisig ni Lumbanog, nagbitak ito. Ngunit sa isang hagupit ng nilalang, tumilapon si Isko sa lupa. Basag ang lupa, duguan ang kanyang balikat. Si Amaraya ay sumigaw mula sa malayo. Isko! Ngunit tumayo siya muli. Hindi pa tapos. Kahit mawalan ako ng hininga, hindi ako hihinto sapagkat ang tunay na paninindigan ay hindi kailanman lumuluhod sa takot. Biglang lumiwanag ang kanyang katawan. Ang anting-anting ay tila sumanib sa kanyang balat. Mula sa kanyang likuran, lumabas ang liwanag na hugis, kalabaw, simbolo ng lakas ng magsasaka at ng kanyang angkang tagapagbantay. Sa huling hampas ng kanyang gulok, sumigaw siya. Para sa mga nilalang na iniwan ng panahon, para sa kagubatang nagtiis, para sa pag-ibig na hindi tumakas sa panganib. Ayoko sa takot, pinili ko ang liwanag. At sa isang huling pagsabog ng liwanag, naglaho si Lumbanog at ang buong kagubatan ay nabalutan ng katahimikan. Ang langit ay muling naging bughaw. Ang digmaan ay tila tapos na. Ngunit habang lumuluhod si Isko, tuguan at hingal, lumapit si Amaraya at niyakap siya. Hindi mo lang ako iniligtas, Isko. Bulong ni Amaraya. Pati ang buong mundong hindi ka kailanman pinansin ay muling naniwala dahil sa'yo. Sa katahimikan ng kagubatan ng silab, matapos ang digmaan, tila muling huminga ang kalikasan. Ang mga punoy muling tumindig, ang mga sapay muling dumaloy ng malinaw, at ang mga nilalang ng liwanag, diwata, duwende, mutya at espiritu ng lupa ay isa-isang nagsilabasan mula sa kanilang mga taguan. Ngunit sa gitna ng bagong umagang ito, ang isang nilalang ay nakadapa sa lupa, si Isko. Duguan ng kanyang balikat, may hiwa sa kanyang dibdib, at ang kanyang gulok ay durog na sa gilid ng batuhan. Si Amaraya ay nakaluhod sa tabi niya, yakap ang kanyang katawan, pilit pinipigil ang pag-agos ng dugo. Ang kanyang luhay nahuhulog sa mukha ng binatang minsang walang halaga sa paningin ng mundo. Isko, hindi mo na kailangang lumaban. Napanalunan mo na ang lahat. Ngunit kahit nanghihina, idinilat ni Isko ang kanyang mga mata. Mahina, ngunit may tapang pa rin ang kanyang tinig. Amaraya, huwag mo akong iyakan. Ang luha mo ay hindi karapat-dapat sa tulad kong simpleng magsasaka lang. Huwag mong sabihin yan, bulong ni Amaraya. Wala nang mas dakila pa sa iyo dahil sa puso mo nabuhay muli ang kagubatan. Sa kolehiyo ng kalikasan,
kung saan naghihintay ang mga matatandang tagapangalaga, pinulong ni Amaraya ang lahat ng nilalang ng kagubatan, ang mga nilalang ng hangin, lupa, apoy at tubig. Sa harap nila isinilang ang bagong batas. Simula ngayon, ang mundo ng tao at engkanto ay hindi na pagkakahiwalayin ng takot at lihim. Sa halip, sila'y pagkakaisahin ng isang panata, ang panatang isinulat ng dugo at sakripisyo ng isang taong hindi engkanto, ngunit may pusong higit sa mahika. Lumipas ang 3 araw. Nagising si Isko sa loob ng isang kuweba na yari sa mga ugat ng puno. Nakapulupot sa kanyang katawan ang mga halamang gamot, at ang hangin ay may halimuyak ng bulaklak at gabing kalmado. Katabi niya si Amaraya, nakahawak sa kanyang kamay. "Amaraya," mahina niyang tawag. Napaluha sa tuwa ang engkantada at niyakap siya. "Buhay ka, akala ko mawawala ka na." Ngumiti si Isko, mahina ngunit totoo. Hindi pwedeng mawala agad ang isang magsasakang hindi pa natatapos ang anihan. Naghalakhakan ang diwata. Sa gitna ng kanilang katahimikan, hinawakan ni Isko ang kamay ni Amaraya. Ngayon, wala na ang pagitan ng estado, ng lahi, ng mundong mortal at mahiwaga. "Mahal kita, Amaraya," marahang wika ni Isko. "Kahit walang korona ang aking noo, kahit putik at pawis lang ang aking yaman." "Isko," tugon ng diwata, "ikaw ang hari ng puso ko. At sa iyo, isinusumpa ko ang buhay ko hindi bilang prinsesa ng engkanto, kundi bilang babaeng pumiling magmahal." Sa huling araw ng buwan, sa ilalim ng puno ng punong nara, nagtipon ang mga nilalang ng kagubatan at ilang mga mortal mula sa mga kalapit baryo. Isang kasalan ang naganap payak, walang palasyo, walang koronang ginto, ngunit may pag-ibig. Isang kasalan sa pagitan ng magsasakang si Isko at ng engkantadang si Amaraya. Ilang taon ang lumipas. Nananatili si Isko sa parehong bahay kubo, ngunit ngayon ay napapaligiran ng mga halamang di karaniwang tumutubo sa mundo ng tao, prosas na naglalakad, saging na marunong magsalita, at ilog na marunong umawit. Muli siyang nagtatanim, muli siyang nagsasaka, ngunit hindi na siya simpleng magsasaka. Siya na ang tagapangalaga ng hangganan, ang magsasakang tagapagtanggol, ang alagad ng liwanag at panata. At sa bawat gabing maliwanag ang buwan, may naririnig sa kagubatan, "Salamat, Isko." Hindi mula sa isang bibig, kundi mula sa buong kagubatan, wakas at ilog na marunong umawit. Muli siyang nagtatanim, muli siyang nagsasaka, ngunit hindi na siya simpleng magsasaka. Siya na ang tagapangalaga ng hangganan, ang magsasakang tagapagtanggol, ang alagad ng liwanag at panata. At sa bawat gabing maliwanag ang buwan, may naririnig sa kagubatan, "Salamat, Isko." Hindi mula sa isang bibig, kundi mula sa buong kagubatan, wakas